Magandang araw po mga kababergs. Ngayon po ay March 11, 2024. Bali, day 105 ng ating mga alagang patiners. So, ang gagawin natin today ay magtuturok po tayo ng baboy. So, simulan na po natin yung mga gagamitin natin sa baboy sa pagtuturok. So, kung meron kayong scissor clamp, ito hiniram ko lang po ito sa asawa ng nurse po kasi yun. Bali, ito po, hiniram ko po muna sa kanya. And then, scissor clamp po tawag dito. Tapos yung mismong syringe na bili kayo fiberglass po. Wag po kayong gagamit ng normal na pan injection po sa tao dahil hindi po yun kakayanin. Medyo mahirap po siyang iturok sa baboy dahil wala po siyang ganto yung matibay na plunger sa ilalim. So ito po kasi bakal po yung loob, so madali po siyang itusok, madali po siyang i-push papasok dun sa katawan ng baboy. Hindi katulad po ng plunger na plastic, may po siya, mabilis po siyang baka mabali or something, baka iba ng tusok, mahirap pong kontrolin. So ang sunod po natin yung ating gauge 18 na needle. So ito po yon, gauge 18. Hindi po masyadong kita sa video, pero gauge 18 po ang tawag dito. Itatry ko pong ilapit, mukhang hirap eh. So ayan po, gauge 18 po yan na needle. Then half size lang po yung gagamitin natin. Tapos yung malaki ang butas, tsaka makapal po yung katawan po nung needle. Ayan po. And then sunod natin ay yung mismong ito na po yung mga talagang kailangan. Yung ivermectin po natin. Nabibili po to sa mga bilihan ng feeds. Meron po yan. Lahat po to. Pero lang po dun sa scissor clamp dahil hiniram ko lang po. Panghigpit po kasi yon dun sa mismong sa mismong needle. Ito katulad nito. Mabilisan lang po. So ayan. Ganyan po, ituturok nyo, ilalagay nyo lang po dito and then ihigpitan nyo lang po yan. So ganun, para humigpit po siya. So ayan na po, meron na po tayong needle. Na po natin patagalin mga kababergs. Tara na, magturok na po tayo ng baboy. Magandang araw po mga kababergs. So bali, magtuturok po tayo ngayon. Ito na po yung araw na magtuturok tayo ng ivermectin. Tapos bali, every 33 kilograms meron tayong isang 1 ml lang po. So pero pwede naman magpasobra kahit konti. Ito po. Ayan, kita ba? Ayan, so pwede na po yan. So yung ating baboy ay nasa 35 kilogram. So bali kahit mga 1.5 pwede na po. Ayan. So magtuturok po tayo. Hindi po ako professional pero hahanap ako ng katulong para magtulong sa akin magturok. Hindi ko kaya mag-isa eh. Pitin mo. Ayun po. So ayun mga kababergs, so sana nagustuhan nyo po yung demo na ginawa natin kanina. So yun yung aking best para magawa ko yung pagturok. Dun sa mapapansin nyo po dun sa video nung una, medyo parang meron akong kasama. Itatry po sana namin hawakan sa leeg yung hawakan sa tenga yung mga alaga nating patiners, tapos tuturukan, kaso mukhang mukhang mapiglas yung ating mga alagang baboy. So isa yun sa mga naisip kong idea na kasi nga hindi nga ako ganun ka-professional. So inano ko na lang tinry ko pa hawakan, so ayaw. So ang ginawa ko, ayun kung napansin nyo po, medyo tinry ko lang medyo pakalmahin muna yung baboy.
para para maturukan ko. And then ayun, naging successful naman dun sa dalawang video na yung dalawang sample na demo na pinakita ko. Successful naman yung ating nagawang pagtusok, pag-inject sa kanila. Bali lahat to, lahat to na-injectan ko na. Hindi ko na lang po senior yung ibang kasi nga medyo nagmamadali din po tayo kanina sa oras. At may siningit ko lang po yun ng oras ng trabaho ko. So day 105, ito na po yung katawan nila, sir. Ayan, so bali, kung papansin nyo, yung iba na, eto katulad nito, nasa 30 kilos na yan. So pwede na yan, pasok na yan sa pag tinurukan mo. And then ito, mukhang nasa 35 kilos na to. Itong malaki na to. Ayan. So kung susumain, 2 months and 1 week na po sila ngayon. 2 months and 1 week na po yan. Ito 30 kilos lang po yan. And then ito po 30 kilos lang din yan. So ito po ay nasa 35 kilos po. As yung aking binibigay na timbang po ay estimated lang po yan mga ma'am sir ha, mga alagang baberks, para po meron lang po tayong range kung nasan na po ang timbang ng ating baboy. Pero feeling ko naman medyo mas malalaki na sila ngayon doon sa binibigay kong timbang po, para lang ba so kung maganda po, sana may mag-share kung sino pong makakahula ng tama doon sa timbang ng baboy, or same tayo ng pakiwari sa timbang. So ayun po, lipat po tayo doon sa 4 pa po. So ito po yung pang 7. So bali ito po ay nasa 35 kilos na po yan. So ito rin po, itong baboy na to ay nasa 35 kilos na rin po. So ayan. So ito po ay pakiwari ko rin po ay nasa 35 kilos na rin po ito. So ayan. Ito po yung dalawa sa mga dinemo ko kanina. Actually ito yung makulit. Naturukan ko po yan. So ito yung isa. Yan 35 kilos na rin po siguro yan. Estimated lang po, parang feeling ko 35 to 40 kilos na ito. And then ito po yung isang tinurukan natin kanina sa demo. So yan yon. So okay. So kaya din po ako nag-add din ng additional pang video bukod doon sa demo. Kailangan po nating tandaan na pag once na nagbigay po tayo ng purga sa baboy, kailangan po natin silang hindi paliguan ng isang araw, 24 hours. Kung kanina po yung demo na yan ay umaga po, 9 o'clock. So bali ngayon po ay hapon na. Ito na po yung pakain nila sa hapon. So tinry ko rin pong kontian lang yung bigay sa hapon, kasi nga uobserbahan po natin maigi yung baboy. Kasi bukod dun sa kailangan siyang hindi maligo ng 24 hours, meron din po, sa akin po 24 hours lang po ako hindi nagpapaligo. Hindi ko na po pinapaabot na. Iba po, may 3 days, may 2 days, pero sa akin isang araw lang po. Wala namang pong nagiging ibang epekto dun sa baboy pag pinapaligo na po siya within 24 hours kaagad. Yun po, isa sa mga kailangan po kasi natin ibantayan is yung side effect po ng ating gamot na binigay. Kasi meron pong side effect yan sa baboy. So, inuntian ko po para ma-lessen po natin yung ma-eliminate kagad natin yung mga factors na pwede nating isipin pag bigla pong humina ang baboy kumain. So, yun po yung number 1 effect sa baboy ay yung humihina sila kumain. Kumbaga na sila, nahihilo, yun po yung mga isa sa mga factor nun siguro, nahihilo sila dun sa binigay na gamot. So ayun naman ay naman po, mawawala din po kagad after a week. Meron naman sa dulos nagpapakita yung symptoms, meron namang sa after 3 days. So medyo untian natin ang pakain para medyo makita natin na hindi isang factor yung dami ng pakain nyo dun sa epekto ng ivermectin. So pag napansin nyo na parang kahit na konti na lang yung pakain nyo, bigla pa rin siyang tumamlay kumain below dun sa average na binibigay nyo, ibig sabihin may side effect na po yung gamot. So once na nangyari po yon, bigay na po tayo ako po hindi po ako agad nagbibigay ng kahit powder o sa inumin pagkaturok ko ngayong araw. Pinapalipas ko pa po yan, hinihintay ko po yung symptoms, yung side effect ng gamot, tsaka po ako magbibigay. Tsaka pa lang po. Ngayon tulad nyo, tubig lang po sila. Tubig lang po ang bigay ko ng ng kanilang iniinom.
So after 3 days siguro, pag talagang ayaw pa rin, magkukusa na ako maglalagay. So for now, tubig lang po. Ayun po, so yun lang naman po yung kailangan muna natin bantayan pag ano po, nag-ivermectin tayo. So yung symptoms lang po. And then yung B-complex, ibibigay ko na lang po sa after 7 days. So, nagbigay lang tayo ng update regarding sa ating mga alagang baboy sa kanilang 105 days na nagturok tayo ng ivermectin. Sige po, hanggang sa susunod po ulit na video. Maraming pong salamat. Please pala, pa-subscribe po sa mga interesado pa na gusto pa pong manood ng ating video. And then, kung gusto nyo pong i-share, please pa-share na lang din po. Ayun po. Salamat po.